Bago po ang lahat, Kuya Dax, gusto kong sabihin na matagal mo na akong silent listener simula nung doon sa mga old stories mo till ngayong binago mo ng format. Isa ako sa mga tipong tahimik lang na nakikinig habang naka-earphones tuwing gabi. Pero ngayon, ako na tong sumusubok na magpadala ng kwento. Hindi ko alam kung mababasa mo to on air, pero kung sakali mang makonsider mo, huwag mo nalang gamitin ang name na ginamit kong FB account na pinansend ko nito. Gawin mong anonymous sender or pwedeng pakitago na lang ako sa pangalang Mael. Sa kasalukuyan ay 26 na ako, nakabase ngayon sa Makati. Hindi naman ako kagupuhan pero sabi naman ng mga nakakilala sa akin, magaling daw ako manamit para daw akong nag-hire ng sarili kong stylist. May taas na 5'8" at sakto ang pangangatawan. Nagtatrabaho ako bilang graphic designer sa isang small marketing agency. Sisimulan ko ang kwento ko nang may bagong hire sa team namin noon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Keith. Bata siya sa akin ng 3 taon. Naputi siya, may pagkatsinito na pag ngumiti. Nawawala na yung mga mata niya. Saktong-sakto nga sa kanya yung kanta niyang na Chinito. Mas matangkad siya sa akin. 6 flat siya. Ang weird kasi sa dami ng tao sa team namin na may hitsura naman. Sa kanya lang ako hindi makatingin ng diretso. May ibang pakiramdam kasi ako sa kanya nung time na to na hindi may paliwanag. Baka ito yung tinatawag na gaydar. Pero ayaw ko namang mag-assume nun. Nagsimula ang lahat sa isang overnight team building sa Batangas. Isinabay na namin ang team building kasi ang ipinunta talaga namin doon ay isang seminar na gaganapin sa umaga. Napagkasunduan na magkaroon kami ng random room assignments. At ayun na nga, ako at si Keith ang magkasama. Pero nung nakita ko yung kwarto, double deck lang ang nandun. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga ng tadhana o tinitipid lang kami ng HR sa accommodations. Nang gabi kasi na yun, ako na mismo nag-offer na matulog sa ibabang parte. Pero nagulat ako nung siya ang nagsabing, "Bro, ako na lang sa ibaba if okay lang sa'yo. Mas gusto ko kasing nasa ilalim." Tapos sinundan niya ng ngiting nakakaloko. Hindi ko alam pero parang may gusto siyang iparating sa sinabi niya. Pero ayaw ko na lang bigyan niyo ng ibang kahulugan kaya pumayag na rin ako. Nung gabing yun sa Batangas, kahit pagod kami sa buong araw na activities, nahirapan ako matulog. Siguro dahil sa sobrang lamig ng aircon o baka dahil hindi ako sanay na may ibang tao na nasa kwarto ko. Pero kung honest ako sa sarili ko, hindi talaga malamig ang iniisip ko. Si Keith ang laman ng utak ko. Yung mga sinabi niya kanina bago kami matulog. Nakaupo lang ako sa kama sa itaas ng double deck habang naramdaman ko yung mahinang paggalaw ni Keith sa ilalim. Tahimik na siya. Parang tulog na yata. Pero ako gising na gising pa. Bawat ikot niya ay ramdam ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ang epekto niya sa akin. Hindi naman ako stranger sa mga ganitong feelings, Kuya Dax. Oo, discreet ako. Hindi ako out. Pero matagal ko nang tanggap na attracted ako sa lalaki. Ang pagkakaiba lang dito, ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganito sa isang taong halos kakakilala ko pa lang. Hindi ko mapigilang silipin siya sa ilalim. Wala akong nakikita kundi ang silhouette niya sa dilim. Pero sapat na para ma-imagine ko na wala siyang ibang suot kundi ang boxer shorts lang niya. Hindi ko naman sinasadya, pero parang kusa na lang bumuo ng imahe ang utak ko. Yung flat na abs niya, yung V-line na sumisilip minsan kapag nakaangat ang damit niya sa opisina, yung braso niyang may ugat na parang sinadyang mag-flex tuwing magkakape kami. Humiga na ako sa kama. Pinipilit ipikit ang mga mata pero nagwawala ang dibdib ko. Tapos bigla akong na-realize,
Medyo parang may nagigising, pero hindi si Kit yon. Nahiya ako sa sarili ko, para akong bata. Hindi ko alam kung paghanga iyon o baka curious lang ako. Baka wala lang talaga akong masyadong nakikilala na gaya niya. Napahawak ako sa sarili ko, Kuya Dax. Hindi ko na talaga kinaya. Pero pinakiramdaman ko muna kung gising si Kit. Pero wala. Tulog pa rin siya kasi ang tahimik niya at naririnig ko pa yung mahinang hilik niya. Kaya pinakawalan ko na. Dahan-dahan. Walang ingay. Parang gusto ko lang maibsan yung kanina ko pang nararamdaman. Hinayaan ko ang sarili ko na maramdaman siya kahit sa isip lang. Yung paraan ng pagkilos niya, yung mga ngiti niya. Natapos ako ng mabilis. Parang sumabog ang tensyon na ilang araw ko na palang dinadala. Pagkatapos ay may halo kong guilt at kaba. Hawak ang kumot na parang may tinatakpan. Kahit wala namang nakakita sa sarili ko. Siguro ay dahil napagod ako sa ginawa ko, doon pa lang ako nakaramdam ng antok. Pagkatapos ng team building, pagbalik namin sa opisina, pakiramdam ko ay hindi na ako makatingin sa kanya ng diretso. Hindi ko alam kung dahil sa ginawa ko nung gabing iyon o dahil mas lumalim na ang pagka-attract ko sa kanya. Pero ang sure ako, iba na talaga ang pakiramdam ko kapag siya ang nasa paligid. Nakakahiyaan pa rin naman kami pero hindi na tulad ng dati. Mas madalas na siyang lumalapit sa akin. Yung mga simple mga pagtapik niya sa balikat ko kapag may tanong siya. Nasabay na kaming kumakain tuwing lunch break. Minsan pa nga nagbibiro siya ng mga corny jokes na ako lang yata ang tawang-tawa. Ayoko mang bigyan ng meaning lahat. Pero Kuya Dax, ang hirap talagang hindi umasa. May isang araw nga na nag-iisa lang ako sa pantry. Nagkakape habang tumitingin sa newsfeed ko sa cellphone. Bigla naman siyang dumating. Diretsyong lumapit siya sa akin. "Uy, ikaw lang dito? Can I sit here?" Kahit hindi pa ako sumasagot ay umupo na siya sa tabi ko. Doon ko na-realize na parang may effort siya na hanapin at samahan ako. O baka naman ako lang tong umaasa at gumagawa ng kwento sa isip ko. Pero alam mo yung mga simpleng hawakan na hindi mo may paliwanag. Yung biglang pagsapo niya sa kamay ko nung naumpog ko ang ulo ko sa cabinet sa pantry. Yung pagkakahawak niya sa wrist ko habang tinuturuan niya akong gumamit ng bagong tools sa laptop. Hindi naman niya kailangan gawin yun eh, pero ginawa pa rin niya. Tapos sa tuwing magkakatinginan kami, hindi agad siya umiiwas. May mga eksena sa opisina na hindi ko makakalimutan. Isang beses, habang naglilinis ako ng whiteboard after ng meeting, pinupunasan ko yung ibabaw. Napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung sa katawan ko o sa whiteboard na pinupunasan ko. Pero pagtingin ko sa kanya, nakangiti lang siya. Yung tipong nahuli kong may nai-imagine siya. Sobrang liit lang ng moments na yon pero sa mga taong kagaya ko na matagal ng single, sapat na yun para mas ganahan akong magtrabaho sa buong araw at mas kiligin pa. Hanggang dumating yung gabi na hindi ko na matiis. Binuksan ko ang phone ko at sinimulan kong i-search siya sa Instagram. Nakita ko siya kagad. Puro travel pics, gym selfies, may mga ilang quotes na nakakatawa. May isa akong napansin. Madalas siya nagpo-post ng gym stories gabi-gabi. Doon ay sinubaybayan ko siya. Hindi naman para mangialam or whatsoever, kundi para lang makita kung nasan siya, kung kumusta na siya o kung anong ginagawa niya pag wala kami sa office. Hindi niya alam pero gabi-gabi akong nag-aabang ng mga post niya sa IG niya. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, scroll lang ako sa phone ko. Pagod galing sa trabaho, normal na araw lang iyon. Tapos bigla lang may pumasok na notification sa Messenger. Galing kay Keith. Isang meme lang tungkol sa mga graphic designer na laging hindi na ibibigay sa tamang oras ang final output nila. Tawang-tawa ako kasi totoo ang mga iyon.
Nag-reply ako ng simpleng laugh emoji. Simple lang iyon, oo. Pero sa loob ko, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Mula nga noon, halos gabi-gabi na kaming nagkakachat. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa memes, minsan tungkol sa kung ano-anong walang kwentang bagay. K-pop groups, late night cravings, favorite toppings sa burger. Yung mga ganong usapan na parang wala lang halaga sa ibang tao. Pero para sa akin, iyon na ang naging reason ko para mawala ang antok ko kahit pagod ako sa maghapong trabaho. Madalas ay past midnight na kami tumitigil. Minsan ako ang nauunang mag-good night. Minsan naman siya. Pero palagi kaming may next time uli and see you sa office bukas. Ay, mali. Later pala kasi madaling araw na. At habang tumatagal, napapansin ko, nagiging mas personal na mga tanong niya. Minsan tatanungin niya ako kung may jowa na ba ako. Sasabihin ko lang, walang nagkakamali eh. With laugh emoji pa yun ah. Tapos tatawa siya. At ang sasabihin, sayang ka bro. Mabait ka naman ah. Pogi ka pa. Alam mo kung babae lang ako, sayong-sayo na ako. Napapangiti lang ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung joke lang ba yun o baka may halong katotohanan na. Pero ayoko umasa talaga eh. Ang gusto ko lang ay maramdaman na kahit papaano, may nabubuong friendship kami. Isang gabi habang nagchat-chat kami, napuntang usapan sa gym. Ang sabi niya, mag-gym ka na rin kaya, sabayan mo ako. Napaisip ako. Hindi ako palaging nag-workout kung sinisipag lang. Pero para sa kanya, willing akong baguhin yung routine ko. Simula nga noon ay naging habit ko na ring i-check kung online siya. Minsan kahit wala naman akong sasabihin, titingnan ko lang kung active siya. Parang assurance lang na andyan pa rin siya. Sa isip ko na kahit hindi kami nakikita araw-araw, may something pa rin kami na hindi mawawala. Isang Biyernes ng hapon na yon, habang papalabas na ako ng opisina, bigla akong nakatanggap ng message mula kay Keith. Sabay na tayong umuwi oh. Hindi kaagad ako sumagot. Tumigil lang ako saglit sa harap ng pinto ng pantry. Tinitigan ko lang yung message niya. Maiksing mensahe lang iyon pero sa puso ko, para tong imbitasyon ng taong gusto mong makasama ng matagal. Mga ilang minuto din ay nag-reply na rin ako. At ang sabi ko, sige, saan tayo kakain? Kahit hindi naman ako sigurado kung dinner ang ibig niyang sabihin. Pero nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya, ikaw kahit saan. Sakto ah, gutom na rin ako. At doon nagsimula ang gabing iyon. Naglakad lang kami papunta sa isang Japanese restaurant malapit sa opisina namin. Walang masyadong tao. Tamang-tama para sa isang hindi formal na gabing iyon na hindi namin alam na magiging mahalaga pala. Habang kumakain kaming dalawa, parang nag-iba yung atmosphere. Hindi na to yung usual na asaran o pabirong usapan sa chat. Tinanong niya ako ng tungkol sa pamilya ko. Paano ako nagsimula sa design kasi hindi ko pa daw iyon nasishare sa kanya. Siyempre sinagot ko ang mga tanong niyang iyon. Tapos nung turn ko na magtanong, siya naman na nag-share. Nagkwento rin ng mga bagay na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Yung pressure na binibigay ng parents niya. Yung pagiging breadwinner niya. Yung ex-girlfriend niya na sobrang naging possessive. Sobrang naging open siya sa akin. Wala na talaga siyang filter. At habang nakikinig ako, ramdam ko sa bawat salita niya na may gusto pa siyang gawin. Pagkatapos naming kumain ay naglakad-lakad muna kami. Parang ayaw pa naming umuwi. Hanggang sa minadaanan kaming park na may mga upuan. Umupo kami sandali doon. Doon ko siya tiningnan. Yung mukha niya ng oras na yon, hindi ko nakikita ng stress tulad ng kanina. Tapos bigla niyang sinabi na, "Uy, salamat Myla, sinamahan mo ako dito." Simpleng ngiti lang ang naisagot ko sa sinabi niya. Pero sa loob ko, gusto ko na sanang sabihin na kahit araw-araw pa niya akong yayain, sasamahan ko siya.
kahit saan, basta kasama siya. Sa totoo lang Kuya Dax, halos sabihin ko na nung gabing iyon na may gusto ako sa kanya. Hindi ko na kayang itago pa. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko dahil ayokong sirain kung anumang friendship na meron kami. At bago kami naghiwalay nung gabing iyon, tinapik niya ako sa likod. Sabay sabing, next week uli. At ang sagot ko naman ay, sure, anytime basta ikaw. Gabi ng Miyerkules iyon Kuya Dax. Maulan tapos may ilang parte sa Metro Manila na binaha na daw ayon sa balita. Tapos buhol-buhol na ang traffic. Lumapit siya sa cubicle ko. Tapos ang sabi niya, tapos ka na ba dyan? Tara, uwi na tayo. Sabay na tayong bumaba ng building. Siyempre ako naman itong marupok. Oo agad ang sinagot ko. Sabay naman kami bumaba ng building. Pareho kaming walang dalang payong nun. Habang naghihintay kami ng masasakyan, patuloy lang ang buhos ng malakas na ulan. Nakailang para na kami ng taxi pero 30 minutes nang lumilipas, wala pa rin tumitigil. Nakita niya siguro na stress na ako. Tapos bigla niyang nasabi na kung pwede daw na sa unit ko na lang daw siya muna magpapatila ng ulan kung okay lang daw sa akin. Malayo pa daw kasi ang uwian niya. Yung akin kasi malapit lang. Pwede ngang lakarin kung hindi lang malakas ang buhos ng ulan. Wala akong nasabi kaagad sa sinabi niya. Pero kusa na akong tumango. Pagdating sa unit ko, pareho lang kaming tahimik. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya habang tinatanggal ang sapatos. Pinahiram ko siya ng tuwalya. Nagpalit siya ng suot, shorts na hiniram niya sa akin. At isa sa mga luma kong cotton shirts na medyo fitted na sa katawan niya. Pinunasan niya ang buhok niya sa tapat ng ventilador habang ako naman ay pinipilit kong maging normal ang kilos. At para mawala ang tensyon sa pagitan naming dalawa, binuksan ko ang telebisyon. Nagluto ako ng instant ramen at kinain namin iyon. Nagtawanan kami sa isang old movie ni Dolphy. Pero bawat sulyap ko sa kanya, lalo na kapag tinitingnan ko siya, hindi ko na maitago ang pagnanais. Bumalot ang katahimikan sa unit ko ng mga 12:00 ng gabi. Pagod na kaming pareho. Humiga na kami. Isang higaan lang ang meron ako pero kasya naman ang 2 tao. Ayaw ko naman patulugin siya sa sahig kasi nakakahiya iyon. Habang nakahiga nga kami, wala pa rin nagsasalita. Ramdam mo yung awkwardness. Pero ramdam kong bigat ng bawat paghinga niya. Ramdam kong init ng balat niya kahit hindi pa kami nagkakadikit. At sa loob ko, alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam nun. Pero siguro dahil masikip ang higaan, dumampi ang tuhod niya sa hita ko. Hanggang sa ang braso niya, unti-unting tumama sa braso ko. At mula roon ay parang may dumaloy na kuryente sa pagitan namin. Sapat para magising ang buong katawan ko. Bigla ko siyang naramdaman na lumapit ng bahagya. Nung hindi ako gumalaw, ay nagpatuloy siya. Tapos naramdaman ko na lang na ang daliri niya ay kumapang papunta sa ilalim ng balikat ko. At ng mga oras na yun Kuya Dax, pareho naming hinayaan ang isa't isa na humuhos at tumama ang malakas na ulan sa bintana ng unit ko. Kuya Dax, ilang taon na rin ang lumipas mula nung unang beses na nagtagpo ang landas namin ni Keith. Mula sa mga simpleng sabay na pag-uwi galing trabaho, ngayon ay iisa na ang inuwian namin. Lumipat na nga din pala siya ng kumpanya. Unahan ko na kayo, hindi ako ang dahilan o ang relasyon namin, kundi dahil napuno na rin siya sa gulo ng team at humahawak sa kanila. Pero aminin ko, ako ang pinakamasaya sa desisyong iyon. Kasi mula noon, mas dumami ang oras naming dalawa. Wala nang stress ng parehong opisina. Wala nang pag-iingat sa hallway. Wala nang tagong tinginan dahil bawal sa opisina namin ang magkatrabahong may relasyon. Lalo pa sa relasyong meron kami. Ngayon ay sa unit ko na rin siya nakatira.
O mas tama sigurong sabihin na sa unit na naming dalawa. Wala pa rin namang formal na announcement. Pero hindi na rin namin kailangang itago kung anong meron kami. Kasi sa totoo lang Kuya Dax, hindi rin naman kailangang ipagsigawan kung anong meron kami. Pero kapag nagiinuman kami ng mga tropang nakakaalam na kami na, may mga biro na minsan ay nakakatawa rin sa part namin. At ang palagi nilang itinatanong sa aming dalawa, "Oy, Mael, Keith! Curious lang ako. Kung kayo ang matutulog sa double deck na higaan, sino ang sa itaas? At sino ang nasa ibaba?" Sabay tawa ng nakakaloko. Sabay sulyap sa isa't isa ng mga barkada. At kami naman ay nakikitawa na lang din. Kasi pareho naming alam ang ibig sabihin ng tanong na iyon. At hindi na namin kailangang sagutin iyon. Kasi unang-una, hindi kami natutulog sa double deck. At alam naming dalawa, walang taas o baba sa relasyon namin. Kasi sa totoo lang Kuya Dax, sa'yo ko lang sasabihin ito Hindi ko alam kung makikits mo to. Sa'yo ko sasabihin ang sagot sa tanong ng mga tropa namin. Minsan siya, minsan ako. Depende sa mood. Hanggang dito na lang ang sulat ko Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Mael. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.